Patuloy na broad shear line magpapaulan pa rin sa silangang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. Palawan, patuloy pa rin nakakaranas ng malawakang malakas na ulan. At Mindanao naman ay makakaranas ng tuloy-tuloy pa rin na near equatorial trough bunsod pa rin ang extension nito. At inaasahan tuloy-tuloy pa rin ito sa loob ng 24-hour period. Kaya Metro Manila at ilang karatig parte ng Southern Luzon makakaranas ng mga light drizzle rain showers. At bagong low pressure area na namataan pa kahapon, hindi ito magbabadya sa bansa. Pero yung trough na extension nito patuloy na magpaparanas ng malawakang ulan sa may bandang dulo ng Palawan. At sa latest ENSO projections para sa La Nina probability, tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, February 11, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 9:20 na ng umaga. Bagmat kahapon kasi ay nasa labas ang inyong lingkod kaya hindi tayo nakapag-ulat uli, pero stationary ang lagay ng panahon except na lamang sa nagkaroon ng isang invest na trough o shallow trough lamang ang namataan sa may bahagi ng kanluran ng Palawan. So, hindi naman ito makakapekto sa bansa, maliban na lamang sa tuloy-tuloy na makakaranas nga po ng heavy rain showers, ang Palawan na umabot na nga po sa mahigit 300 mm since kahapon. At kung ngayong araw titingnan natin ay nasa mahigit 240 na naman na milimetro ang naging ulan nila. So, halos pinakamalaki ng buhos ng ulan nito sa loob ng isang araw kung susumahin ninyo sa parte ng Puerto Princesa sa Palawan. So ingat po sa mga kababayan natin dyan na nagtuloy-tuloy pa rin nakaranas ng grabing ulan at nagkaroon na rin ng ilang baha sa may bandang Mindoro daw at ilang karatig dyan sa may silangang parte ng Eastern Visayas. So ingat po tayo mga folks dahil nga po sa gaya na ating mga report makakaranas nga po na mga malakasang pag-ulan at magdudulot nga po ng mga posibleng flash floods. So ingat po sa ating mga kababayan natin. At dito naman sa atin sa Metro Manila, mga light drizzle rains naman ang mararanasan natin. Gaya natin report nung isang araw. So yung kahit hindi ba tayo nag-report kahapon ay nabanggit na natin na ganyan ang mararanasan natin kabilang na dito sa bahagi ng Southern Luzon at sa may bandang silangan parte ng bansa, which is hindi naman tayo nagkamali na ating mga report nung nakarang araw. So base sa ating Doppler radar imagery ay may mga malawakang light to some moderate rain showers sa may silangan pa rin ng ating Luzon. So medyo umaabot ilang manipis na tubig ulan sa may bandang Metro Manila at ilang parte ng Calabarzon area. So magdala na lamang ng payong. Bagamat mga light drizzle o mahihinang pag-ulan naman ang madalas na mas mararanasan natin sa Metro Manila. Pero sa may bandang Quezon Province, may mga moderate rain showers na nararanasan kayo dyan at mga ilang heavy rain naman na pabugso-bugso mararanasan sa may bandang parting Bicol Region, lalo na sa may bandang Sorsogon. So base sa ating Doppler radar imagery, yung broad shear line pa rin ay umiiral pa rin sa may bandang Southeastern Luzon o sa may bandang Bicol Region hanggang dito sa may bandang pagitan ng Camarines Norte. Kaya nakakaranas tayo ng mga ilang cluster na moderate and cluster heavy rain showers na pabugso-bugso po. So ingat na lamang mga folks at pagdala ng payong at ingat sa posibleng pagbaha kung bigla ang bumuhos ng malakas na ulan, especially sa may parteng Bicol Region area. At dito naman sa may bandang Palawan, ganun din, ingat po mga folks dahil makakaranas pa rin kayo ng tuloy-tuloy na malakasang ulan. Yan, kitang-kita rin maging sa ating CIMS Doppler imagery. Malawakan ng water vapor ngayon. So, madalas nang makakaranas ng ulan. Pero gaya ng ating report kahapon pagsapit ng bago mag-Biyernes, medyo ninipis po yung ating amihan. So medyo lalakas na naman yung ating Stellis. So hindi naman tayo nagkamali ng paalala niyan So medyo magiging malinsangan muli yung ating bansa pagsapit po ng bandang Huwebes o Biyernes. Medyo lalakas po kasi yung Stellis. Tapos yung ating amihan medyo ninipis ng konti.
So sa ating current conditions, overcast, gloomy, humid po tayo ngayon at mostly cloudy. Well, ito yung cold humid. Hindi siya hot humid. So cold humid po tayo ngayon at mostly cloudy dito sa atin sa Metro Manila. So medyo makulimlim din tayo. So partly to mostly cloudy ang mararamdaman natin sa Metro Manila maghapon. So sa ibang karatig Northern Luzon, gloomy rin po tayo dyan. Despite na malamig po dahil sa tuloy-tuloy pa rin na amihan, magiging mostly cloudy at gloomy kayo dyan at mahamog pa rin. So mga starting siguro bukas ng hapon, unti-unti medyo magiging clear skies ng bahagya, magiging moderate, ganun po. Sa ngayon medyo malakas pa ang daloy ng ating amihan diyan sa may bandang northern at extreme Northern Luzon area. So bukod sa mostly cloudy ay magiging overcast din tayo ha. So medyo pasumpong-sumpong din ang magiging araw and then magiging maulan at maulap dito sa Metro Manila at ilang karatig Metro Manila. Sa lowest temperature nito lang, naka-weather station, kininang 4:55 AM, nakapagtala pa rin kami ng pinakamababa na 23.1 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na sa amin ang 29.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:08 PM. At sa ating heat index, wala tayong magiging komento pa rin dahil napakababa ng aming init mandama sa Caloocan na nasa 33.8 degrees Celsius lamang. So halos walang heat index o halos hindi ramdam o zero heat index na nararamdaman sa katawan ng tao pagka ganyang kababa. Halos parang wala lang. Sa ating pH extremes in past 24 hours naman, itatabi natin nangunguna sa pinakamataas na air temperature o medyo mas maalinsangan dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula pa rin na may 34.2 degrees Celsius. Sa Baguio City, 16 degrees Celsius na bahagyang mataas na konti. Hindi siya bumaba sa 15 degrees. At sa Iloilo naman ay ang Puerto Princesa pa rin ang grabing nakakaranas pa rin ng pag-ulan since kahapon pa po. Actually, nung isang araw pa, nung huli kong ni-report, nabanggit na nga natin, maulan. So kung titingnan natin sa total rainfall, nangunguna ang Puerto Princesa sa may 243 mm na total rainfall. Kahapon, mahigit sa 200 din, maabot din ata ng 300. Mahigit. At pangalawa ang Dayat Camarines Norte na nakaranas ng 126 mm. Legazpi sa may Bicol Region, 69 mm. Calapan sa may Mindoro, nagkaroon nga raw ng pagbaha sa kanila dyan, 37 mm. Kasiguran Aurora ay 37 mm. Sa Naiya, inulan din, kaso mga 14 mm ang inabot. So medyo nakaranas sila ng medyo mas malakas na light rain showers dyan. Sa may Science Garden, sa Pag-asa, office mismo, 7 mm lamang, light drizzle rains. Pero dito sa amin sa Caloocan, kung titingnan nyo, mga 1 o halos 2 mm lamang. Kung double check natin, ay nagkaroon kami kahapon ng 1.8 mm lamang na total rainfall. Kanina, 0.3 mm lamang ang total rainfall. So, very low average pa rin ang total rainfall. So nangunguna ang Puerto Princesa na grabe ang inulan sa kanila na parang taghabagat season na kagad sa kanila sa Puerto Princesa. Well, bunsod yan ng near equatorial trough pa rin na tuloy-tuloy at nataon pa na bumaba ang atmospheric pressure. So nagkaroon ng shallow trough na which is itinaas as 93W nga po ng ating tropical cyclone sector. Tinaas as 93W. Pero mababa na maging bagyo ito. Probably siguro low pressure o shallow low pressure area. Pero nasa labas ito ng ating bansa. Diyan sa may bandang South China Sea po. South China Sea. Dahil halos sa pagitan ito ng Vietnam. So medyo mas malayo na siya sa may bandang West Philippine Sea. Lagpas siya ng above 12 nautical miles. So, yung West Philippine Sea natin boundary na matatawag natin is within 12 nautical miles lang. Paglagpas na kasi dyan, yung exclusive economic zone, lagpas na South China Sea na. Ganon ang pagkakapaliwanag dyan. So, sa outside humidity natin, mataas po. Cold humid po tayo at 85%. Bumaba lamang ito ng 3% since last hour. Nasa 1,013 hectopascals naman ang ating atmospheric pressure. So mataas. May high pressure area tayo dito sa bandang Metro Manila. Pataas. And steady ito since last hour. Natiling minimum low pa rin ang ating karagatan dyan sa may Manila Bay.
pero mataas pa rin ang alon na umaabot na hanggang 4 meters ang alon. So sa mga mangingisda pa rin natin sa buong bahagi ng Northern Luzon, delikado pa rin pong pumalaot ha, malakas pa rin ang bugso ng gale winds dyan, kasabay ng umaabot sa mahigit sa 3 meters ang alon. Delikado po, at sa halos buong silangan ng ating bansa, delikado pa rin pumalaot ang ating maliliit na mangingisda dahil mapakalakas pa rin ang alon dyan, na umaabot sa mahigit 1 meter to 2 meters ang taas ng alon. So, yung ating high tide pa rin ay posibleng umabot pa rin ng 1 meter. So, i-double check natin. Yan, pero mamayang gabi pa po ito. Aabot ng 1.2 meters ang taas ng alon. So, nitong maghapon, maglo-low tide lamang tayo. Yan, pinakamataas na 0.3, then mga alas 9 ngayong umaga. Low tide to, then mamayang gabi pa po ito high tide. So mga alas 8, alas 9. Ganyan na siya aabutin ng ganyang kataas na alon. So may mga at least 11 hours tayo, to 34 minutes. So yan yung mamayang gabi pa po tataas. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:21 AM at tinasang lulubog ito mamayang 5:59 PM. At sa ating magpo-full moon na halos, 97% illuminated na po ito, waxing gibbous. Sisikat naman ito mamayang hapon, 4:51 PM at inasang lulubog ito bukas na ng mag-uumaga na at 6 o'clock AM. Anyway, nasa moderate air concentration din tayo bago natin makalimutan. Nasa 82 index po ito, so mag-mask po tayo. Pero since natatrap lamang po dahil sa nagkakaroon siguro ng thermal inversion sa pinakamataas na altitude, so, at kasabay pa ng maulap na yung papawarin, so hindi masyado nakakaalpas yung ating air pollution dito sa may bandang surface. So magmas na lamang po sa mga sensitibong mga baga dahil nasa 26.95 micrograms per cubic meter ang ating makapal na air pollution o mataas na air quality. Moderate po ito, so sa mga sensitibong mga baga magmas na lamang mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, magiging maulap ang ating maghapon pa rin. So patuloy tayong makakaranas ng mga light drizzle rains, 100% chance. Most probably light to drizzle rains dito sa parte ng Metro Manila. At bukas ng Miyerkules, magiging partly cloudy. May mga pagkakataon na magiging moderate yung ating himpapuwid. So overcast ito, panigurado. Chance na pag-ulan bukas ng Miyerkules, 29 to 30% ang chance ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 27 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 23 to 24 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita pa rin ang parte ng silangan ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon na magiging maulap pa rin. Makakaranas pa rin tayo ng mga light drizzle rains, tuloy-tuloy yan, bulsod pa rin ng broad shear line pa rin. Medyo broad shear line pa rin dahil hindi pino yung boundary dito ng ating shear line. So kung titingnan natin sa BO103, makikita natin yung broad shear line ay masyado itong masyado lamang itong broad. Ayan, kitang-kita naman ninyo. Yan, sa pinaka-infrared para mas kitang-kita yung pinaka-broad shear line, ayun, nag-a-arc. Yan, yung pinaka-boundary ng broad shear line natin. And then ito yung ating northeast monsoon, ayan. So, nakakapasok yung ilang parte ng easterlies, yan. Kasi may near equatorial trough po dito sa may bandang east-southeast na Mindanao. Yan, medyo pa west-northwest po ang galaw ng near equatorial trough hanggang Palawan. So dahil dyan, nagbubunsod po ng malawakang ulan sa may bandang Mindanao. At dito sa may bandang extreme Northern Luzon pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang ating northeast monsoon o amihan na nagpapalamig pa rin sa buong bahagi ng northern at extreme Northern Luzon na magbubunsod naman ng mas maulap na himpapawirin dyan at mahamog. So very gloomy ang parte na yan. So dahil sa area na yan ay magiging maulap po tayo at magiging maulan naman sa ilang parte ng silangan ng Luzon. Binanggit nga na po natin nung mga nakang araw pa na hanggang sa may bandang Kasiguran Aurora dyan, hanggang sa may bandang General Nakar,
So halos puro Quezon Province na medyo mas makakaranas ng pag-ulan hanggang dyan sa may bahagi ng Bicol Region, starting Camarines Norte hanggang Sorsogon area na mas makakaranas kayo dyan ng maulang paligid. Yan. Mostly mga light to some moderate rain showers naman ang nakikitaan natin. Dahil kung heavy rain showers, hindi naman natin masyado nakikitaan na highly potential na may aabutin na mga heavy rain showers ang bahagi na yun ng bandang Camarines Norte. Siguro cluster lamang at saglitan lamang na mga minor heavy rain showers sa area na yan sa may bandang Bicol Region. So mula sa bahagi pa rin ng Luzon, hindi pa rin natin isa-isahin siguro dahil stationary lamang na magiging gloomy, overcast at maulap ang buong bahagi ng Luzon, baging sa kanluran parte ng Ilocos Norte hanggang La Union hanggang Pangasinan yan at Zambales na po. Maulap kayo dyan, pero yung chance na pag-ulan mga mostly light drizzle rains lamang. At wala naman tayong makaranas ng mga malakasang pag-ulan. So kasama na ang bahagi ng Ifugao, Cordillera at Misrib Region man yan, Mapa Isabela man yan, gloomy lamang tayo at overcast na mas maulap at mahamog na paligid. So sa mga bumibiyahe, hinay-hinay lamang kapag medyo zero visibility kapag tayo ay umaakyat sa matataas na altitude. Especially sa may bandang Benguet pag umaakyat tayo dyan at Baguio City, dahan-dahan lamang kapag dumadaan tayo sa makurbang daan. At wala naman sa may bandang Central Luzon na maulap din hanggang Metro Manila ay halos pareho na gloomy tayo ngayon at cold, humid. So maulap tayo. At magkaroon man tayo ng mga pag-ulan, light drizzle rains lamang ang kadalasan. Hanggang dyan sa bahagi ng Calabarzon area at ilang parte ng South Luzon. So pagbabasehan natin yung NOAA satellite imagery para sa highly detailed na may mga maulap at may dalang ulan pa rin ay ang ilang bahagi ng Southern Luzon na makakaranas pa rin ng mga ilang light rain showers, light drizzle rain showers. Kabilang na ang parte ng Mindoro at ilang parte sa Southern Luzon ng Marinduque, Romblon, Masbate at Burias Island. At syempre, nabanggit na natin kanina, makakaranas pa rin ng mga maulan ang parte ng Bicol Region. So magdala ng payong at ingat sa mga potentially pa rin na pagkaha just in case. Ang bahagi pa rin ng Palawan, lalo na ang Puerto Princesa, moderate to heavy rain showers pa rin ang maaring maranasan. Pero sa ngayon, medyo kalmado ngayon ang ulan sa may Puerto Princesa. Pero anytime moment ay magkakaroon pa rin kayo ng posibleng malakasang pag-ulan. Dahil ang concentration ngayon ng malakas na ulan ay nandito ngayon sa dulo ng Batarasa at Balabac. Heavy rain showers tayo ngayon dyan, so ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Batarasa at Balabac. Ingat sa mga potential na pagbaha dahil yung concentration pa rin ng outer trough o yung shallow trough ay umaabot pa rin kasama na ang buong Kalayaan Island dyan sa boundary ng West Philippine Sea at South China Sea. So maliwanag po yun mga folks ha. At wala naman sa bahagi ng Visayas ay katamtaman pero magiging maulan din ang parte ng Panay Island. Yan, pero medyo mas katamtaman ang panahon sa may buong Panay Island at Negros Region. Kalat-kalat na mahihinang light drizzle rains din ang maaaring ulanin lalo na sa ibabaw dyan sa may bandang Capiz at Aklan area. Sa buong Negros area naman ay moderate naman ang ating panahon dyan pero mostly cloudy ang umiiral, overcast din, so may mga isolated light rain showers pa rin ang mararanasan kabilang na ang Cebu, Bohol at Leyte. Pero mula dyan sa bahagi ng Leyte, sa Tacloban, Ormoc at ilang bahagi ng Southern Leyte, mas makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, kabilang na rin ang bandang buong Eastern Samar. Sa Northern Samar, boundary ng bandang Bicol Region, makakaranas din kayo ng mga ilang light to moderate showers at clusterized na mga ilang heavy rain showers na tumitila-tila din kagad. So yun lang po magiging panahon natin sa halos buong area ng Visayas. Maulap tayo madalas at mga ilang kalat-kalat na mahihina at katamtamang ulan ang mas mararanasan ng mga taga-Visayas. Sa may banda Mindanao naman ay ganun din pero magiging mas maulan pero mostly light to some moderate rain showers. Mas maulap kayo dyan lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa buong bahagi ng Surigao Region, so halos buong Caraga area magiging maulap tayo dyan at makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, especially dyan sa bahagi ng Surigao del Sur, pababa na yan ng Davao de Oro at Davao Oriental. Magiging maulan din ang ilang bahagi ng Davao Region. Siyempre, kalat-kalat po to, scattered, light to some moderate rain showers.
ang Davao del Norte, pababa na yun ang Davao del Sur, at makakaranas ng ilang moderate and heavy rain showers ang mga taga Davao Occidental, especially dyan sa dulo ng Jose Abad Santos, Sarangani at dyan sa parte ng Malita. So magdala po ng payong at ingat sa mga biglaang flash floods just in case po na tuloy-tuloy na lumakas ang ulan. Sa Sorsogon area naman mula General Santos City, kasama na ang buong South Cotabato, Sultan Kudarat, yan, area ng pasok pa rin ng bandang Takurong, hanggang pataas na yan ng bandang Maguindanao del Norte, North Cotabato, magiging scattered rain showers po tayo, mga ilang moderate and heavy rain showers ang mararanasan. At mula sa North Cotabato, kasama na ang bahagi ng Lanao del Sur, yan, magiging maulap din at mga kalat-kalat din namang mahihina hanggang katamtamang pag-ulan hanggang sa area ng Marawi, Iligan, and the rest ng northern part ng Mindanao mula Misamis Oriental, Cagayan de Oro hanggang dyan sa may bandang Misamis Occidental, papasok na ng Zamboanga Peninsula. Bagamat sa Zamboanga Peninsula, mas moderate ang lagay ng panahon nindiyan, medyo nakakasilip ang araw sa inyo, pero nakakaranas din kayo ng biglang overcast, biglang maulap at mga biglaang kalat-kalat na mga moderate and some heavy rain showers, lalo na sa dulo ng Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulo-Sulo. So medyo ready pa rin sa payong just in case, at maganda na rin yan para na rin sa sikat ng araw dahil medyo mas maaraw sa inyo, especially ng mga taga Zamboanga del Norte at ilang areas ng Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay na medyo nakakaranas ng mga scattered light to some moderate rain shower. So mostly magiging maulap pa rin tayo at mga kalat-kalat ang iiral sa bahagi ng southern part ng Mindanao pa rin. Bunsod ang tuloy-tuloy na near equatorial trough dyan. So kitang-kita naman sa satellite imagery yung tuloy-tuloy na pagtawid ng mga extension ng near equatorial trough. Yan. Dito kasi sa may bandang Palaw, paglagpas din sa may bandang Silangan ay extension ng intertropical convergence zone. Dito nagkakaroon ng intertropical convergence zone extension. Pagdating dito, near equatorial trough naman ang bumabalandra sa atin, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. So very gloomy po tayo ngayong araw at madalas magiging maulan ang iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang na ang Metro Manila na makakaranas ng mga light drizzle rain showers. So diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Well, since kahapon, namataan naman natin yung low pressure area, pero hindi ito magiging banta sa bansa. At tinawag nga po itong 90TW, since nakita ninyo sa post ko nito kahapon, dahil hindi tayo nakapag-ulat, pero wala itong magiging epekto sa bansa. At napakalayo naman ito, nasa may bandang Sabah, Malaysia na ito o bandang Brunei, sa karagatan nito, sa Hilagang Kanluran. So, yung kanyang central air pressure, 1,006 hectopascal. So, medyo naglo-low pressure area nga po siya. Yan. So, medyo pa west-southwest po ang galaw nito. So, kung i-double check natin sa pinaka satellite content ng ating monitoring, west-southwest talaga ang kilos niya. Na mabilis ang pagkilos, 35 km/h po. So, base dito sa ating at maging sa pinaka fail proof, ganun din. So naglo-low pressure area na talaga siya. Yan. Pero malayo naman na ito sa boundary ng ating PAR o nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil po dyan ay hindi ito magbubunsod ng malawak ka autotrap, pero maliban na lamang sa taga Palawan na nakakaranas nga po ng malakasang pag-ulan, especially sa may bandang Brooks Point, Batarasa at Malabak. Kaya mag-ingat pa rin sa ating mga kababayan dahil lagpas-lagpas sa 200 to 300 mm ang na-record na ulan sa kanila. Grabe na, nahigitan na agad ng 3 beses sa loob ng isang araw na malakas na pag-ulan na walang tigil ang mga taga Palawan. Yun po ang pinaka-analysis natin dyan. At hindi naman ito lalapit sa bansa, yung low pressure area na si 90TW. So nakakadalawang shallow o invest na tayo mula kay 92W at 90TW. Pero again ay nanatili itong shallow trough at hindi ito magbubunsod ng malakas na bagyo o active low pressure area na makaapekto sa kalupaan ng bansa. Kung sisilipin naman natin ang tropical cyclone assessment monitoring natin, yan, patuloy pa rin yung mataas na anomaly
na at least yung probability of tropical cyclone forecast prediction o formation nasa halos 70% chance ito. Pero nasa may bandang Brunei na ito bandang sakop na ito ng Malaysia sa labas ng ating PAR. Yan, yung mga anomaly na yan, normal lamang yan kapag nandyan sa area na yan ng near equatorial trough pa rin o halos equator line, dahil nandyan pa rin yung mas mainit na temperatura ng karagatan, kaya yung low pressure area madalas nabubuo dyan sa katimugang parte pa rin ng ating bansa sa may halos boundary ng equator. Pero wala pa rin tayo naasahang may mabubuo na lalapit sa kalupaan ng Pilipinas na anumang active low pressure area. Kung babasehan natin ang global spectral model, ay binanggit na natin nung isang araw, ay magsisimula na medyo ninipis yung ating amihan Ayan. So, probably mga Huwebes o Biyernes o halos sa araw ng mga puso, magiging malakas, medyo magiging malakas yung ating eastern list dahil ninipis nga po yung ating northeast monsoon. So, yung northeast monsoon ninipis, then magte-take over naman yung ating eastern list, yung mainit na hanging silanganan na magpapainit naman sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na unang mararamdaman niya ng mga taga-silangang parte ng bansa. So, sa mismong araw ng mga puso, medyo mainit ang o maalinsangan tayo ng bahagya. Nakakaranas po tayo dyan sa araw ng mga puso. So, mainit ang magiging Valentine's Day natin pagsapit ng Biyernes po. Yan, kitang-kita naman sa ating global spectral model, numinipis po siya. Pero yung northeasterlies pa rin, tuloy-tuloy pa rin na dumadaloy, ayan. So, medyo tuloy-tuloy pa rin na dumadaloy yung northeasterlies hanggang 15. So, tuloy-tuloy pa rin. At mukhang mula sa February 16, unti-unti nang humihina yung ating northeast monsoon flow. Yan pagdating ng February 15 o 16. So, mula sa, bago mag-weekend bandang Huwebes o Biyernes start, ay unti-unti medyo maalinsangan tayo. Lalakas po yung daloy ng easterlies. So, mangunguna ang easterlies natin habang numinipis po yung ating amihan po and hanggang this coming weekend po. So, magiging mainit ang ating araw ng mga puso. Maganda yan sa mga magde-date. At the rest ng buong weekend, magiging maalinsangan tayo ng bahagya dahil mas malakas po ang daloy ng easterlies kumpara sa ating northeast monsoon. So, hindi pa rin mawawala mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang silangan pa rin ng bansa. Yan, kitang-kita naman po sa ating global spectral model ng wind speed and direction, at sa mean pressure naman ay natiling mataas naman ang atmospheric pressure natin. So, dahil dyan ay hindi tayo makakaranas ng anumang tropical wave na anumang mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Puro malalayo lamang yung mga surface trough na ito, naglo-low pressure area. Pero walang significant itong magiging bagyo, itong nandito sa may bandang Malaysia sa labas ng PAR. So, yun lamang po yung pinaka-initial analysis natin. At sa mga computer models naman ay patuloy pa rin na makakaranas tayo ng near equatorial trough. Yan, tapos yung ating amihan, medyo ninipis, so lalakas po ang ating easterlies. Ganon din SMW, pinapakita, lalakas ang, mangunguna po yung ating easterlies this coming weekend. Yan, mula sa araw ng mga puso. So, magiging mainit ang ating paligid, pero hindi pa rin mawala ang overcast at maulap na himpapawin pa rin. So, hindi mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero expected may mga pagkulog at pagkidlat niyan bandang weekend po sa iba't ibang bahagi ng bansa, just in case po, especially sa may bandang Bicol region at southeastern part ng Mindanao. Ganon din na pinapakita kay NABGEM, so mukhang magiging thunderstormy ang paligid ng yan dahil yung easterlies pong lalakas. At yung accumulated ng water vapor ay magre-result ng mga ilang localized thunderstorms. So medyo prepare na lamang sa mga magde-date sa araw ng mga puso. Yan. Lalo na kung ang inyong lugar ay mataas ang forecast na magkakaroon ng mga localized thunderstorms. So diretso agad tayo sa ating ulat tindol. So far, wala naman tayong nadedetect na malalakas sa mga paginig base sa aking seismometer sa Caloocan. Maliban lamang yung nakarang araw na nagkaroon ng magnitude 7.6. Kaso sa may bandang na yun, Cayman Islands sa Amerika, bandang Amerika po.
malakas yung naging pagyanig. Buti na lang sa dagat yung epicenter niya. And so far, wala namang pagyanig dito sa atin sa bansa na malalakas-lakas o sa paligid nito. So diretso agad tayo sa pinaka short period seismograms mula sa data feed ni PBOX. At kaninang 2:25 AM, nagkaroon ng magnitude 4.3. Malalim naman ang epicentral depth nito na 172 km. Diyan na naman sa may bandang Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ito, sa may dagat ng karagatan ng Jose Abad Santos. So, medyo hindi naman masyado ramdam ang pagyanig dyan sa katimugang bahagi ng Davao Occidental o Davao Oriental. Pero nagbunso dito ng magnitude 4.3 na pagyanig. After nyan, wala namang sumugunod sa kanya at mahihinang mga paglindol na lang ang mga naitala natin so far. So, wala naman tayong masyadong maikokomento dahil malayo naman yung naging magnitude 4.0 na pagyanig. Pero bibilangin natin ang total earthquake since wala tayong ulat kahapon para sa total na bilang ng pagyanig for February 2025. So, silipin natin. Nasa total of 296 earthquakes na po tayo. 284 dito is magnitude 2.0 pataas. Siyam sa magnitude 4.0 at 3 pa rin ang ating magnitude 5.0. So, nanatiling konti pa rin yung ating pagyanig so far. So kung mapapansin natin, magkakalahating buwan na po, malapit ng magkalahating buwan, halos wala pa sa 500 ang total earthquakes natin. Well, tingnan pa rin natin, baka biglaan, lalo na sa may bandang southeastern part ng Visayas at Mindanao, na mas marami ang cluster ng mga pagyanig. So ingat pa rin tayo mga folks dyan ha, mataas po yung cluster dyan, yung mga pagyanig. Hindi gaya sa bahagi ng Northern Luzon. Pero yung cluster naman sa Luzon, madalas dyan sa may bandang Batangas, yan. Medyo marami ang cluster dyan at sa may bandang Ilocos Norte. Medyo marami rin yung cluster ng mga pagyanig dyan. So medyo alisto pa rin tayo anytime kung sakali. At least medyo prepare pa rin po tayo. Pero sa ngayon ay wala pa sa 500 ang total earthquakes natin sa bansa for the month of February 2025. Samantala, update tayo sa ating ENSO advisory. Well, una na ipaliwanag na natin, na i-report na natin ang tungkol sa emerging moderate La Nina po. So, nasa warning advisory pa rin tayo, under watch. Kung ibabalik tanaw natin, nasa negative 0.76 degrees Celsius po ito. So, medyo moderate La Nina po tayo, na under watch pa rin o warning advisory. Pero sa ating latest ENSO predictions, ang issued nito till February 14 ay kalalabas lamang ay mukhang stationary na naglalaro sa negative 0.76 o negative 0.75 ang pinaka maximum peak o 65% chance na mananatili ang moderate La Nina po. So mga February to March po yan, ayan, kitang-kita po natin, and then pagpasok po ng March to April ay medyo magde-descend o hihina po muli yung ating La Nina. Papasok uli siya sa pagiging almost neutral, pero magiging minor La Nina uli siya. So mula sa pagiging moderate La Nina niya, babalik siya sa pagiging minor La Nina by March to April sa 62% chance or negative 0.61 degrees Celsius. Ipapost ko rin po yung pinakadetalye nito sa Facebook page. And then, pagsapit po ng April to May, ay babalik ito sa pinaka-neutrality state niya. 58% o 58.2% chance po yung probability na babalik sa pag-neutral o negative 0.41 degrees Celsius po. So, sa pinaka-long forecast nito, makikita po natin, mga next year po, babalik na naman sa pinaka-moderate La Nina according dito. So, next year po ito ha. Mukhang mag-moderate uli siya. So, puro neutral to La Nina po ang magiging ENSO phenomenon natin until next year po yan. Or probably, mga susunod na po na taon ito, 2026. June, July, August, September, October. Hindi, this year pa rin bago matapos ang taon. So, for correction, mga November po ito, ngayong taon. So, bago October, ay papasok na naman tayo sa pagiging La Nina phenomenon state.
magma-minor ulit siya, then magmo-moderate to negative 0.64 degrees Celsius. So malayo pa, mga bandang November to December po ito. Then hanggang next year na po ito ng 2026 ng January na magme-maintain as minor to moderate La Nina state, 62%. So mukhang naglalaro lamang. Nitong mga March, April, magde-descend po siya and then hihina at magiging neutral na naman tayo. So parang panandalian lang ngayon, dry season itong La Nina, itong moderate La Nina. Then babalik siya sa pagiging neutral state. Then pagpasok po ng bandang October o November to December, ay babalik siya sa minor La Nina to moderate La Nina by December to January ng susunod na taon ng 2026. Nasa 62.8% o 63% ang tsansa nito. So, yun po ang pinaka-analysis natin sa ating ENSO projections probability. Ibig sabihin lamang until March to April ay mag-maintain tayo sa pinaka-moderate to minor na La Nina phenomenon po. So, patuloy tayo makakaranas ng mga medyo above average rainfall sa silangang bahagi ng bansa. At habang dito naman sa kanlurang bahagi ng bansa, mas makakaranas naman kami ng drought o halos drought index at mga mas mainit na temperatura naman kasama ang Metro Manila. So medyo prepare pa rin kami. Hindi kaya sa may bandang silangan, medyo mas tumataas yung average rainfall sa inyo dyan. Pero mga minor lamang o moderate dahil hindi naman sobrang taas ng La Nina. Pagsapit po ng February to March hanggang April. March hanggang April. Ayan. Hanggang March and April po. Kasi pagpasok ng bandang May, March, April, o April to May, babalik na siya sa pagiging neutral state. So, pagitan nitong buwan na ito hanggang May, mula sa pagiging moderate La Nina to minor, then babalik siya sa neutral state pagpasok po ng mga bandang April o May 2025. So, yun po yung pinaka-detalye niyan. At ipopost ko rin yan sa ating Facebook page para sa pinaka-update ng ating ENSO projections probability. Ano bang kaibahan nito sa pinaka-advisory o yung pinaka-legal advisory? Well, ito kasi yung forecast na mostly mas calculated na projections ng forecast na ano mang susunod na magiging phenomenon niya. Kung papasok ba sa El Nino o La Nina phenomenon. Hindi gaya sa ibang mga forensics forecast na anomaly, halos hindi natin malaman yung pinaka-detail niya kung anong percentage. Kasi kung titingnan natin, halimbawa nitong graph nito o sa NOAA, hindi natin makita yung pinaka-further details kapag sa mga susunod na buwan ba is ilang percentage. Hindi gaya sa ating ENSO predictions o real-time ENSO predictions probability, nakikita natin kung ilang percentage ito at possible na temperatura na aabutin, ilang percentage ang katumbas nito habang sa sumusunod na buwan po. So nalalaman agad natin, nakikita natin kung ilang percentage at anong inaasahan nating sea surface temperature. At least dito, mas detalye nating nalalaman. Hindi gaya sa mga still image, nakikita natin yung graph na hanggang saan umaabot yung phenomenon, pero hindi natin malaman yung pinaka-detail niya. Mga approximation lang ang inaasahan nating aabot, mga approximate lang. Probably negative 1 or 0.7 o 0.5, pero yung actual na number hindi natin malaman. At katumbas na percentage sa mga susunod na buwan. Ito yung kung ano lang yung present na lumabas, pero yung percentage hindi natin makita. Yan. So, synopsis lamang ang nababasa natin na may mga percentage. Gaya na lamang nito, yung La Nina conditions, patuloy pa rin siyang mararanasan by February to April nga po, 59% chance. Tama naman. At yung transitioning to neutral likely to March to May 2025 po, 60% chance. Ito nga po yun. Yan o. Dito sa aking ENSO projections, 58%. Yan. Or negative 0.41 degrees Celsius. So, dito, hindi naka-detail kung anong possible degree o temperature ng karagatan. Pero dito, malinaw dito, 60% daw ang tsansa. So, dito, 58%. So, halos pareho lang na mataas ang tsansa to 60% na babalik sa pinaka-neutral phenomenon. So, panandalian lang yung ating La Nina.
ngayong magda-dry season po. Yun ang pinakamaliwanag po dyan. Pero yung tsansa na magiging neutral, nasa 58.2% or 60% naman, ayon naman yan sa pinaka-official data feed ng NOAA. Yan, 60% chance daw. So, siguro ni-round off na lang nila. So, yun po ang pinaka-latest natin for ENSO La Nina. Patuloy tayong makakaranas ng above average rainfall, katamtamang above average rainfall, lalo na sa mga taga-silangang bahagi ng bansa. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, February 11, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, February 11, 2025. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong maga since stationary lamang na magiging light drizzle rains ang medyo mararanasan natin kalimitan lalo na dito sa NCR at Karatig, Metro Manila. Visit lamang sa ating website sa gusto malaman na pinaka-direct reading o dynamic events o dynamic reading mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.